Sa Pasay, patay ang isang pulis sa bypass operation at isa nga po sa mga tumutulong itong pulis na ito sa naturang operasyon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng mga operatiba ng Pasay Police. Naglakad sila patungo sa target na bahay kung saan nagaganap doon ang isang shabu session. Diagip ng kamera ang pagpasok ng mga operatiba sa mismong bahay, pero ilang sandali lang makikitang nagkagulo na sa lugar. Yun pala ay nauwi na sa barilan ang operasyon. Agad namang rumesponde ang ibang mga pulis. Sa susunod na kuha, isa sa mga pulis ang makikitang naglalakad palabas at duguan ang balikat. Isang pulis naman ang namatay sa engkwentro, si PO1 Enrico Domingo, na tinamaan ng bala sa mukha at dibdib. Kinilala naman ang nakapatay dito na si Randy Lizardo, na siyang pangunahing target ng operasyon. Pinaghahanap na ngayon si Lizardo, kanyang misis at dalawa pang kasamaan na nakatakas sa naturang operasyon. Pulis naman ang napatay sa isang bypass operation ng Pasay Police. Nabaril siya ng lalaking target ng operasyon. Yan naman ang tinutukan ni Emil Sumangil, Exclusivo. Ito ang kuha ng CCTV camera nang pumasok ang mga operatiba ng Special Operations Unit ng Pasay Police sa kalye ng Pestañas papunta sa lokasyon kung saan sinasabing may nagaganap na shabu session. Walang CCTV camera sa dulo ng eskinita, pero sa bungad nito, makikitang makaraan ng ilang minuto, biglang nagkagulo. Dito na raw nagkaputukan. Sunod-sunod na nagkatingan ang iba pang nakasibilyang pulis. Ilang saglit pa, inilabas ang sugatang si PO2, Harley Garcera, na tinamaan ng bala sa kilikili. Ligtas na siya ngayon. Pero si PO1 Enrico Domingo namatay matapos mapuruhan ng bala sa mukha at dibdib. Ang bumaril daw sa mga pulis, si Randy Cadiente Lizardo, na siyang subject ng drug bust operation kahapon. Pinapasok sila, tingnan nyo, sabi ganun lang. Yung pala, pag doon may kurtina sa kapila, may pintuan pala doon, paghawi ng kurtina, yun na, nupakan silang dalawa. Pinaghahanap ngayon si Lizardo, kanyang asawa, at dalawa pa nilang kasama. Ayon sa barangay, nakulong na noon sa kasong robbery ang suspect at sumuko pa sa Oplan Tokhang, bagamat wala naman sa drug list. Hindi naman yan linya yung pumatay eh. Okay. Naman lumalaban. Ang linya lang yan, yung bata-bata pa siya, nangi-snatch. Yung bait ng huli, nang-hold up. Nakausap namin ang magulang ni Lizardo, hindi raw sila nagkulang ng paalala sa anak. Po kayo na, baka may panawagan kayo kay Randy. Wala ako, dahil matagal na talagang hindi umuwi sa amin yan. Oho. Wala. Mag-isang taon na kami. Baka gusto niyong pasukuin para hindi na siya mapano. Wala rin o kaming magagawa kahit anong namin sa kanya. Refusing to reform talaga ay talagang ito ay mga hindi magpapauli ng buhay. Meaning na determinado silang lumaban to any officers of the law. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Walang malawakang paglabag sa karapatang pantao ang mga pulis sa kampanya kontra droga. Yan ang lumabas sa pag-aaral na ginawa ng DILG o ng Department of Interior and Local Government. Pero sabi mismo ng ahensya, hindi conclusive ang resulta. Ang Commission on Human Rights hindi kumbinsido sa pag-aaral, kaya't plano rin nilang magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Lalo't patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga napapatay na sangkot di mano sa droga. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Jessica, gamit nga ang limitadong datos, yan ang lumalabas na resulta sa isinagawang pag-aaral o investigasyon ng independent body ng Department of Interior and Local Government sa ahensyang nasasakop nila, ang Philippine National Police. Umantong sa palitan ng putok ang pagresponde ng mga pulis Caloocan sa isang bahay sa barangay 168 Deparo North, Caloocan kagabi. Isang residente ang nag-text sa 911 at sinabing may nagpapaputok sa kanilang lugar. Ang primary target, isang Noel Aventura na dating nasa negosyo ng security agency na sangkot umano sa droga. Hindi agad napasok ng mga otoridad ang bahay dahil tuloy-tuloy ang pamamaril ng mga suspect na nakabarikada sa loob. Gamit ang public address system, nakiusap pa ang ina ng suspect sa kanyang anak sa gitna ng palitan ng putok. Yan na, sabi nga, hindi ka uubra, marami sila. Tigil mo na yung yun yung mga sinasabi. That was the words uttered by the man.
Pinalabas daw ng suspect ang 6 na batang anak ng kanilang tenant at walang ano-ano, hinagisa ng suspect ng tear gas ang mga pulis. 2 pulis ang tinamaan ng shrapnel. Nasawi naman si Aventura, ang kanyang kinakasama at 2 pang kaibigan nito. Pagputok ng liwanag, tumambad ang pinsalang iniwan ng nangyaring barilan. Parang hirap po. Sagutan niya po silang putok. Pag putok sa kabila, putok din doon sa kabila. Yun lang po ang nararamdaman ko. Kumuha takot na kami. Dapa na lang kami. Ayon sa ina ng target na si Aventura, napagkamalan daw ng kanyang anak na mga magnanakaw ang mga pulis. Kasi may nag-ano daw ng kuan, meron daw nag-ano ng gate. Sabi na sino yun, akala niya magnanakaw, kaya binaril niya. Yun ang magbaril siya, nag-respire ano naman ngayon. So, nagbaril din yung ano, kaya yun, umpisa. May nakapagsabi raw sa kanya na sumuko ang kanyang anak, bagamat hindi niya ito mismo nakita. Mariin naman itong pinabulaanan ng hepe ng Caloocan Police. I pleaded her actually to negotiate para pasukuin yung anak niya. Yung mga sinasabi nga niya na yan na ang sinasabi ko sa iyo na walang maidudulot yung ginagawa mo. He never surrendered. Wala rin daw nalabag sa rules of engagement. Nang malaman nga raw nilang may mga bata sa loob, agad ipinag-utos ang ceasefire para makipag-usap. Na-recover sa crime scene ng ilang mga baril, bala at droga. Halos mapaus naman ang babaeng ito kakasigaw ng tulong matapos siyang arestuhin sa Taguig Police kagabi. Ang suspect na si Reina Hayashi ang target ng isang buy-bust operation. Tulak umano ng ecstasy si Hayashi. Naganap ang transaksyon sa tapat ng isang resto bar sa Bonifacio Global City. 50 piraso ng ecstasy na nagkakahalaga ng 47,500 pesos ang binili nila sa suspect na si Hayashi. Nakasilid ang mga ito sa pambalot ng mani. Hindi nagbigay ng pahayag si Hayashi kaugnay sa mismong buy-bust operation, pero inamin niyang nagbenta siya ng ecstasy nung gabing yun. We're now creating a balance, no? Batay sa pag-aaral na isinagawa ng Department of Interior and Local Government, gamit ang datos ng Philippine National Police, lumalabas na wala raw pang-aabuso sa karapatang pantao sa kampanya kontra droga. There is indicative inference that there is no massive human rights violation. 3 human rights investigators ang nagsagawa ng investigasyon sa loob ng 45 araw kung saan kinausap nila ang mga suspect na nakaligtas, kanilang pamilya, mga kaibigan at kapitbahay, pati mga pulis na kabilang sa operasyon. Lumalabas na 23 sa 25 na kasong kanilang inimbestigahan o 92% ay tumutugma sa resulta ng investigasyon ng pulisya. Ibig sabihin, wala raw pagtatakip na nagaganap sa panig ng PNP. Lumalabas din daw na hindi state-sanctioned o utos ng pamahalaan ng pagpatay. Mas marami raw napatay ngayon kung ikukumpara ng Administrasyong Aquino dahil hamak na mas marami raw ang police operations ngayon kontra iligal na droga. Aminado naman ng DILG na hindi conclusive ang resulta ng kanilang pag-aaral. Bagamat nirerespeto raw ng Commission on Human Rights ang DILG report, tila hindi naman kumbensido rito ang Commission on Human Rights, kaya't plano rin nilang magsagawa ng sariling investigasyon. Jessica, kabilang nga sa rekomendasyon ng independent body ng DILG ay ang pagkakaroon ng PNP manual kaugnay dito sa kampanya o yung mga operasyon na isinasagawa kontra droga at pagsusuot din ng body camera ng mga nag-ooperate na pulis. Kabilang din sa kanilang rekomendasyon yung gawing major subject ang human rights sa PNP at ang patuloy na pagmamonitor sa mga drug cases at pagkakaroon ng Human Rights Management Office. At Jessica, pinag-aaralan din ng DILG kung isusumitin nila itong resulta ng kanilang independent probe sa United Nations. Jessica? Maris, magkakataluyang mga studying yan. Depende sa sampling na tinatawag, no? Yung 25 cases ba kamo na inaral ng DILG, paano nila pinili yon? What period? At random ba nila pinili yon o medyo selective? Yes, Jessica, random daw yung random sampling yung naging pamamaraan ng kanilang pagpili. Kumbaga, nandun yung all 25 case folders meron sila at kumbaga pinili nila yung mga cases from Luzon, Visayas, Mindanao at pati NCR at ito ay
pinuntahan ng kanilang mga human rights investigators dun sa mga specific areas na yon, ano, Jessica? At ito ay, yung time frame nito ay mula July 1 hanggang October 13 lamang. So medyo iba yung lumalabas dun sa resulta nitong independent body na ito, dun sa National Oversight Committee naman na isinasagawa ng pag-iimbestiga ng mga pulis, dahil sa kanila umabot na hanggang November 30 yung kanilang time frame, samantala yung sa DILG ay hanggang October 13 lamang. Pero again, Jessica, it's random sampling. Pero paano kaya ito, how will this compare with the perception dito sa Pilipinas mismo, no? Internal dito sa ating bansa and external. Kamakailan lang kasi yung New York Times, no, may pinapunta ritong reporter at photographer din, at parang ganyan din yung ginawa nila, nag-observe itong tao ng New York Times na ito in a period of so many days, no, kung ilan yung napapatay, at marami siyang nai-report na mga paglabag, yung sinasabing nanlaban, for example, yung mga tinamaan lang, yung mga nagtatrabaho lang, tapos suspect biglang patay na. Yung mga ganong observations, at kahit din yung mga nire-report sa media mismo dito sa Pilipinas, no, may mga tinatamaan ng bala na wala namang kinalaman dun sa Operation Tokhang o hindi sila suspect, yung mga sumurrender na at umamin na gumagamit o nagtutulak ng droga pero still ended up as dead. Yung mga sinasabi ng pulis na lumaban pero natutulog naman, kumakain, naliligo, etc. Paano ngayon itong study ng DILG? How will this compare? Ibang-iba kasi dun sa na-create na perception o yung nakikita ring facts, no, ng publiko base sa naiuulat sa media. Mariz. That is exactly the question, Jessica, no? Kasi ang so far, kumbaga yung total population o yung total number of cases na kanilang pinagkuhanan aabot sa 1,831. At yung kanilang inimbestigahan lamang ay 25. So lumalabas na that is just 1.36% of the total number of cases na sinasabi. Pero ang nililinaw dito ng DILG, ang sinasabi, there is only an indicative inference pero hindi conclusive. So ibig sabihin, bagamat sinasabi nila ngayon na walang indikasyon ng massive human rights violations, ay hindi pa rin isinasantabi yung posibilidad that there are actually human rights violations committed kung talagang ipagpapatuloy pa raw nila yung kanilang pag-iimbestiga at ang kanilang pag-aaral. Now, how does this compare to the perception? Medyo malayo nga talaga, and admittedly naman ito, Jessica, ng DILG, no? Pero ang sinasabi nila ay itong lumalabas sa kanilang investigasyon, at kung ikukumpara rin ito dun sa bersyon o yung resulta na investigasyon din na isinagawa ng pulisya, ay talagang halos tumutugma. As a matter of fact, 23 out of the 25 cases lamang, 23 out of the 25 cases ang tumutugma. Ibig sabihin, 2 kaso lamang doon sa kanilang pinag-aralan ang hindi tumugma. So, ibig sabihin, walang pagtatakip, walang isasagawang, kumbaga, hindi pinagtatakban yung mga pulis na nag-operate doon sa kanilang kampanya kontra droga, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.